So ayan mga kadiway, testing natin tong bagong ano natin, gawa natin. Kung hinigpitan natin tong ano natin, castle nut or nut dito sa steering natin. Yan, one hand pa to mga kadiway. Pero dito lang naman tayo sa may gilid. So ayan, one hand. Para mapakita ko sa inyo na maganda yung play na pinagawa natin. Hindi siya magalaw, wala siyang laban. So yun, one hand yan, no? Huwag nyong gayahin to, pero yung takbo lang naman natin ganyan. Ayan, para ma-prove ko sa inyo na maganda yung gawa natin. So ganun lang po yung gagawin nyo mga ka-DIY, just in case na nagtitipid kayo. Huwag muna kayo magpalit ng front shock, or huwag muna kayo magpa-repack recondition ng front shock ninyo. Wag muna din kayo magpalit ng ball race. I-try nyo muna na gawin na higpitan yung pinakita ko sa inyo, yung nut at saka yung castle nut. Baka makuha pa doon yung lagatok. So ayan, no? Oh, medyo malayo na tayo. So patagbuhin natin yan. Tapos bitawan ko. Medyo nakakatakot bitawan mga ka-DIY. Anong layahin. Ayan, tawan natin para matry natin mga ka-DIY. Pero hindi natin kasi ito mabitawan pag masyado tayo mabagal, kasi walang counter steering. Dapat kasi medyo mabilis ka. So okay naman, wala naman siyang laban mga ka-DIY. So far so good. Full goods yung pinagawa natin. Yan, walang lagatok. Yan, so sa ganitong bilis na rin, mararamdaman mo naman na yung laban dito kung may kabig siya, yung kumakabig pa kaliwa, pa kanan, ganun. So dito naman sa atin wala, so pauwi na tayo ng bahay. So yan, pauwi na tayo. All goods lahat, all goods. Ayos. Yan, so far so good mga ka-DIY, gayahin nyo lang. Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV. Panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong gagawin dito kay Black Mamba, syempre sa Griffin 180 natin. Napaka-importante ito or napaka-vital information ito, kaya huwag kayong maglilipat ng channel. Sa mga marunong na, skip nyo itong video na to, pero sa mga beginners, napaka-importante ito, watch and learn. So ayan mga ka-DIY, marami kasing nag-PPM o DM sa atin kung ano daw ang problema ng motor nila kahit na bago pa yan. 1 month, 2 months, or 4 months, meron ng lumalagatok dito sa harapan ng motorsiklo nila. So bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin lahat ng mga Griffin Group chapters nationwide. At syempre shoutout natin yung grupo natin. Ayan, Pangasinan Riders Group Griffin 180 Community, at yung page natin Euro Griffin 180 Community. Paki-like, subscribe, and follow na rin po mga ka-DIY yung YouTube channel natin, at siyempre yung Facebook page natin, Burntam DIY TV. So ayun mga ka-DIY, hindi natin nabaan ng introduction. Sa mga namumroblema dyan, kung sakaling nagparipak na kayo ng front shock ninyo, ayan yung scenario na gagawin natin ngayon, yung issue na isusolve natin, tuturo natin sa inyo mga ka-DIY. Sa lahat ng mga naka-Griffin 180 dyan, o sa mga Falcon o Samurai, kung sakaling makalog, makaldag, at lumalaban o wobble yung steering ninyo, yung manibela, at syempre lumalagatok na, tatlo lang po yan ang pwede nyo magawa mga ka-DIY. Pwede nyo kung iparipak, ipa-recondition yung front shock natin, yung ganito, or pwede meron pong palitan. So tayo, flex na natin, syempre nagpalit tayo ng GVT suspension, at syempre shoutout natin yung nag-sponsor dyan. At pangalawang pwede nyong gawin ay magpapalit kayo ng ball race o yung tinatawag na knuckle bearing dito naman sa ipus mga ka-DIY. So para matanggal yung mga kalog, lagatok, kaldag, laban, or gewang ng manibela. Pero ang senaryo o ang issue, kahit na nagpalit ka na ng front shock at ball race, meron pa rin. So ganito yung tuturo ko sa inyo. Ayan, kuha lang kayo ng Phillips screw, tanggalin lang ito mga ka-DIY. Itong dalawang Phillips screw dito. Actually, saglit lang to pag hindi natin to iba-vlog. Saglit lang to. Dapat meron kayong tools. Okay? So, pag natanggal nyo to mga ka-DIY, itong dalawang tornilyo na to,
taas mo lang to, angat mo pataas, yun, tulak mo lang paangat. Natanggal na yan, wait lang, yung ano natin, ito yung magic tools na gagamitin nyo. Pero kung wala kayong ganito, martilyo or mahabang Phillips screw or flat screw, pwede na po yun. So ito po yung sinasabi ko mga ka-DIY. Nakikita nyo po ba dito? Ayan. Yan yung paano sa tipos. Ito yung, nandito yung ball race, nandito sa upper at meron din yan sa lower. So may makikita kayo dito, ito yung tinatawag na castle nut at yung nut. So ang gagawin nyo lang, syempre, check nyo lang yan mga ka-DIY, i-check nyo, buhatin nyo to. Mas maganda may nakasakay doon para nakababa, hindi siya naka-center stand. Tapos alug-alugin nyo. Ganyan, no? Kung mapapansin nyo na gumigiwang-giwang yan, may play siyang gumaganon-ganon. Ibig sabihin, ang gagawin nyo lang dyan mga ka-DIY ay ihigpitan nyo. So ang panghigpit, ito din po ginagamit spanner, wrench, or hook. Ginagamit din to sa pang-adjust dito sa yung may mga shock adjuster. Ito wala kasi ito eh. So ito yung gagawin natin. Ayan. So mapapansin nyo to, pwede nyo naman itong tanggalin. Ito mga push dito, yung mga wires, pwede nyo i-remove. So yung pahigpit, pag ganyan, counter clockwise. Pag ganyan, papunta sa kaliwa. So ito, katulad nito, hihigpitan natin. Yan o, ilagay mo lang to dito. Yan. Yan. Makikita ba pag iikot? Ito, paikutin natin yung castle nut. Yun. So, nakita nyo naman ka-DIY, pakaliwa. Ito, pwede yan. Ngayon, pag wala naman to, ito yung gagamitin natin na to. Ball na technique. Magagasgasan yung ano natin, yung castle nut natin. Magagasgasan po siya. Ganyan po yan. Yan o. Sakaling dito. Yan. Kaya mapapansin nyo, meron yan na mga ganyan para mga ngipin. So, pwede nyo ilagay niyang ganyan. Tapos, pukpukin nyo to. Pakunti-kunti lang. Ganon. So, napapansin ba? Umiikot. Umiikot. Gumagalaw. Huwag yung biglain na isang bagsakan agad yung pukpuk. Kasi pag nahigpitan nyo naman to, hindi pwedeng mahigpit na mahigpit to. Kasi lalaban na to o hindi nagagalaw yung manibela. Pangit na. So, ganyan lang po yan. Ngayon mga ka-DIY, pag sakaling nahigpitan nyo na yan, ito, dito naman sa taas, kailangan nyo rin higpitan yan. Para mahigpitan nyo rin yan, ganun lang din po ang gagawin ninyo. Kikilan nyo rin to. Kikilan nyo rin. Ganyan. Sa taas. Yun o. Kumalaw ba? Kumalaw? So, ganyan. Lalo na pagka bagong salpak lang yung ano mo. Kunwari bagong palit yung knuckle bearing mo, yung ball race mo. Tapos after a while or after 1 week, malagatok or makalog, ganoon lang po, higpitan nyo lang kasi siyempre nag-a-adjust pa yan yung housing ng bearing. So ngayon naman, para malaman natin yung sukat nitong nut mismo, susukatin natin yan. Para malaman natin kung anong sukat nitong nut sa taas, gamitan natin ang digital caliper. Ayan. Punta kayo sa mm or millimeter. Sukatin natin. Lagyan natin sa 0. Ayan. So, ito yung sukat niya. Labas natin. So, parang halos 33. Sandali nga. 34. So mas maganda para mas makita natin mga ka-DIY. Ganito yung gagawin natin. Okay? Pero ito medyo ano na to, mahirap pero gagawin natin. Ito, buo. Yan, tatanggalin natin. So yan mga ka-DIY, kailangan natin tanggalin tong bolt na to para matanggal natin tong ulo. Para maiwas natin to. Okay? So, kailangan meron kayo nitong extender. Tapos, ito, impact. Okay? So, ayan, lagyan din natin to ng basahan para iwas gas-gas. Ayan.
Tapos, bili na natin to. Size 13 po ito mga ka-DIY ah. Size 13. Ayan, gamitan natin ng mas magandang impact. Bili natin ng bago. Flex natin. Ayan o. So, flex natin yung bago natin bili kung sa mga gusto ng ganito na impact drill. Impact wrench. Po. Lagay ko na lang yung link sa Shopee natin. Yan. Dalawang battery na yan, may charger na rin nakasama. Tapos yan, pwede rin sa mga screw type. Yan. Okay? Pwede rin kayo magbarina dito. May kasama na rin ang mga socket. Yan o, may manual. May box pa. DIY, nasa lang yata yung may kanya-kanyang Newton meter po kasi ito. Tsaka ito 3.8 po yung niya, sukat. Ito heavy duty. Yan, 1/2. So try natin dito. May flashlight na rin yan. So dito sa likod, kailangan nyo rin kontrahan. Size 14 naman yung bolt dito. So hawak dito kasi. Kaya kailangan natin na kontrahan para matanggal yung nut. Yun. Okay na. Ano natin to, baka malaglag yung yung nut. Size 14. Okay. So next thing na gagawin naman natin dito, labas natin yung bolt. Tulak lang natin. Tapos natin yung manibela para makuha natin. So ayan yung bolt. Samahin nyo para hindi mawala. Tapos to, hugutin lang natin. Tanggalin muna natin to. Yan. Ito yung lagayan nitong mga hose holder. Tapos taas na natin to. Yan o. Tandahan. Tandahan yung pagtaas. Yun. Kunin na lang natin mamaya. So dito, pag ganyan natin mga ka-DIY. Ayan, so nakita nyo na. Ganyan yung itsura nya. Pwede nyong ganyan yung gawin niyo pag magpapalit kayo ng ball race. May separate videos tayo nun, so hindi ko na masyadong i-explain. So ganyan lang po ang pagpapalit. Yung iba tinatanggal din to para hindi na kayo mahirapan na maghigpit nitong nut at saka castle nut. Ayan, para masukat talaga natin kung anong sukat nitong nut na ito. Pwedeng 33 or 32. So yan. Yan yung sukat ng nut. Picture mo na lang. .32 or 33. So ang gagawin natin dito mga ka-DIY para mas mahigpitan natin tong nut, maglalagay kayo ng deep socket. Pag sinabing deep socket, kung talagang deep, parang ganito. Ito yung deep. Deep kasi malalim. So ito kulang pa nga ito O diba? So pag lalagay mo yan, wala So dapat talaga mas mahaba para umabot itong ulo niya para mahigpitan mo to. So wala tayong panghigpit niyan, mababaw lang to. So kailangan natin bumili ng 32 to 33 kasi yung sukat niya is 32 nitong nut sa ibabaw mga ka-DIY. Size 32 sakto. So ayan na, naipakita ko na sa inyo. Okay, so deep socket na size 32. So ayan, so kailangan yung bumili ng deep socket na size 32mm. So ayun, hindi kasi natin yan mahihigpitan pag walang deep socket, pero try natin kasi nakatanggal yung ulo.
pag mayroon kayo ng spanner na malaki, katulad dito, ganyan, pwede rin to, padaan nyo dyan, yun, pwede din to. Pitan natin, yun o, humihigpit na. Yan. Yan, pwede itong spanner. Yan. Okay? So, ingatan nyo lang, baka mahigpitan nyo ng mabuti, pangit yung ano niya, galaw niya, manibela. So, sa akin, okay lang muna yan, ganyan na lang muna. Kasi pwede naman nating kikilan yan. Basahan. Ayan, so tapos na natin, ipakita na natin sa inyo kung ano yung mga procedure. Ang gagawin naman natin ngayon ay ibabalik na natin mga ka-DIY. So okay na yan. Ngayon tapos para hindi na siya lumuwag, ang gawin nyo, bili kayo ng thread locker. Yung parang show glue na pwede nyong lagyan ng show glue to para hindi na siya mag-adjust. Okay? So hanapin lang natin yung nahulog. Ito talaga yung proper tools mga ka-DIY. Itong hook na to. Actually mayroon tayong ginamit na isa kahapon. Kasi yun, maluwag talaga yun. Ito, parang ito talaga yung panggamit dito sa castle nut. Itong may ano na to. Yung parang ngipin. Kasi ito, papasok mong ganyan. Ito, pakita mo. Yan o. Yan, tapos pwede mo igalaw. Yan. Diba, ginagalaw niya. Same lang din ito sa pang-adjust ng shock sa likod, sa rear shock ng mga motor natin. So ito, yung hook, pwede nyong bilhin to sa Shopee or sa Lazada. Spanner, hook, shock adjuster, pwede rin dito. Okay? Yan, yaman lang din mga ka-DIY na nabuksan nyo to. Punasan nyo na rin tong loob. Yan, sa mga splash, lalo na pag wala kang tapaludo. Tapos, lagyan nyo na rin ng ito, contact cleaner para doon sa mga possible na mga kumakalawang, lagyan nyo ng W40, ganun. So yan, simple lang po yan. Pagka tapos na, balik nyo lang din. Yan, shoot mo lang to. Yan, itong steering, shoot mo lang. Yan, ganun lang sa kabilis mga ka-DIY, ibalik. Ganito yung itsura niya pag ibabalik nyo. Itong design na to, nandito sa may kanan. So sa part na to mga ka-DIY, pagka ibabalik nyo na tong bolt at itong hanger, yung lagayan ng hose, ayan, make sure na ito, parang spacer nya o stopper, dito yan nakalagay, hindi dito. Dapat dito. Kasi yan yung magi-stop nitong steering, yung ganyan, no? Yan. Dito natin siya ilalagay, in between dito. Dito natin siya ilalagay sa may butas. Tapos yung paglalagay nito, hindi siya pa ganyan, nakaharap doon mismo. Dito, ganyan yung style niya, ang pagpasok niya. Para na sa ganun, naka-align to dito. Yan. Yan, so dapat nakaganyan siya mga ka-DIY. Ganyan yung itsura niya pag ipapasok nyo tong stopper or spacer. Yan, so ganyan dapat yung pagpasok. Okay? Nakikita nyo ganyan. So ganyan dapat mga ka-DIY. Tapos pag ipapasok nyo yan, huwag nyo bibitawan, galaw-galaw nyo lang ito manibela, parang sa ganun, taas baba, tapos kaliwa kanan, para pumasok agad yung bolt. Dapat ganun. Ganyan yan, para sumama yung manibela. Yan o. Yan po kasi yung nagpapasama. Make sure na naka-align yung nilagay natin na spacer. Yun o. Nandun siya. Ka-DIY, kailangan yung pag ipapasok nyo to, kailangan nakatapat to, itong gulong dito, kasi nandiyan na yung stopper nya kaya medyo nahihirapan na kayo sa pagbalik pagka nilagay nyo na to, pati itong hanger nya nilagay ng hose, tapos yung stopper. Yung pag pinasok nyo na, ayan, pasok na yan. So ang gagawin na lang natin, lagyan natin tong nut sa likod. Yan, ingatan nyo lang, baka malaglag. Tapos higpitan na natin. Yan. Size 14, higpitan muna natin dito. Mas maganda kung mayroon kayo ng mas maiksi. Mas okay yun. Tapos yan, higpitan na natin. Tapos kontrahan natin dito.
Yan. Yan o. Hawakan nyo lang mabuti yung pangontra. Clockwise mga kadewa yung higpit niya. Clockwise. Paharap sa kanan. Yan. Okay na yan. Hindi rin kasi pwede masyadong mahigpit. Baka mag-straight. Okay, so ginamitan natin to. Hindi natin kasi ito mahigpitan dito pagka hindi tayo gagamit. Ito yung parang extension. Parang ganyan din yung dip socket. Mahaba yung dito sa may nut. So ayan, pag okay na yan, so ang gagawin nyo na lang ay testing nyo. Ayan, so okay naman siya. Kaya hindi pwede yung masyadong mahigpit kasi pangit yung play, parang may laban. Yan, luluwag na rin naman yan. Pagka lumuwag yan, magiging smooth na yan. Okay, so next thing na gagawin natin, balik natin yung, ayos natin yung mga wires. Pagka iayos nyo yung mga wires, ganyan lang, pasok nyo lang mga kadena. Kung saan nyo tinanggal, yan. Pasok nyo lang, ganyan. Wala na rin siyang kalog. Papansin mo ito pagka dinoble stand mo, center stand, tapos bubuhatin mo dito, pagka may kalog, mararamdaman mo agad. So, ganoon lang po yung gagawin nyo mga ka-DIY. Ayan, so far so good na. Gamitin nyo yung dito na, babaw. Yan, ganoon na lang to, balik nyo to. Pagka medyo nahigpitan nyo ng mabuti, luwagan nyo na lang yun, luwagan nyo lang to. Kahit hindi nyo natanggalin yan, itong manibela, luwagan nyo lang. Okay? Pabaligtad naman yung luwag, kunting-kunti lang. Tapos balik na natin ito. Pwede nyo rin i-testing to pagka para mas ma-sure ninyo. Testing nyo sa labas kung kamusta yung play nya. Patakbuhin nyo hanggang sandaan. Tapos bitawan nyo lang unti. Kung stabilize ba yung steering ninyo. Ito mga ka-DIY. Tapos ang isa rin na ano, pwede nyo gawin dito pag nahigpitan nyo yan, higpitan nyo to. Ito part din yan na pagka malawag din po kasi itong mga bolt dito, pwede rin mag-cause ng lagatok. Tapos dito, itong axle na to, itong front axle dito sa front ano natin, tire natin, lagi ko pong sinasabi na pag nagpalit kayo ng front shaft, naglinis kayo ng caliper, nagpalit kayo ng brake pads, magpapalit kayo ng bearing dito, maglalagay kayo ng grasa, make sure na proper alignment tong axle dito sa front shaft ninyo. Dapat walang laban yan. So ang tamang gawin nyo dyan, bago kayo maglagay ng gulong, lagay nyo tong front axle na tapos dito hinihigpitan nyo. Dapat proper yung angat nitong front axle. Walang laban dapat o walang hesitation yung front axle nyo pagka pinapasok nyo mula dito hanggang dito. So ganun lang po yung mga tips ko sa inyo mga ka-DIY. Sundan nyo lang po yung proseso. Ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil dito sa SPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. So ayan sa mga nag-PPMDM, ayan para sa inyo itong video na to kasi nagpalit na daw sila ng front shaft, nagpalit na daw sila ng ball race pero meron pa rin konting kalog. So ganun lang po yung remedyo mga ka-DIY. Actually bago kayo magpalit ng ball race or magparipak ng front shaft ninyo, try nyo muna, yun muna ang gagawin nyo. Pinaka-basic muna tayo mag-start. Higpitan nyo muna yung sa may castle nut at yung nut dito sa may ibabaw ng steering ninyo, sa ibabaw ng tipos. Try nyo muna higpitan sa tamang higpit kasi hindi rin po pwedeng maluwag at hindi rin po pwedeng mahigpit. So ayan mga ka-DIY, hoping na may natutunan naman po sa vlog content natin sa ngayon. At kung nagustuhan mo itong video, syempre share mo to sa mga tropa natin para makatulong tayo sa iba. At syempre like mo na yung Facebook page natin, paki-follow na lang po at syempre subscribe na rin yung YouTube channel natin. Ayan, maraming salamat. To God be the glory and burn time. Signing off.